Isang mapagpalang araw sa ating lahat. So ngayon, tatalakayin namin sa inyo ang aralin 2 tungkol sa ang wika sa lipunan. Sa araling ito, tatalakayin natin ang malalim na kahalaga ng wika sa ating lipunan. Ang wika ay hindi lamang simpleng pamamaraan ng komunikasyon, ito ay isang makapangyarihang instrumento ng kultura, pakakakilanlan at pagsasama-sama ng mga tao. Sa pamamagitan ng wika, nagkakaroon tayo ng paraan upang maipahayag ang ating mga saloobin, ideya at pangarap. Ito'y nagdadala ng pagkakaisa sa ating mga komunidad, nagbibigay daan para sa edukasyon at nagpapalaganap ng ating kultura mula sa henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano naimpluwensyahan ng wika ang ating pang-araw-araw na buhay, pagsasama-sama ng mga tao at pati na rin ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa iba't ibang wika sa ating lipunan. Ito ang aralin 2, ang wika sa lipunan. Una nga dito ang pananaw sa ugnayan ng wika at lipunan. Dito ay tumutukoy sa kung paano ang wika ay may malalim na koneksyon sa pagbuo at pagusbong ng isang lipunan. Ay isang lipunan ay binubuo ng mga tao na nagkakasama-sama upang makamit ang kanilang mga layunin. At sa loob ng bawat lipunan, mayroong sariling wika o sistema ng pagsasalita. Sa bawat wika, naipapahayag ng mga tao ang kanilang kultura, paniniwala at mga saloobin. Ang mga ito ay nagbibigay kulay sa pagkakakilanlan ng bawat grupo sa lipunan. Kaya't hindi nakapagtataka kung may iba't ibang wika na umuusbong sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Halimbawa nga dito ang Bikimon. Ito ay isang halimbawa ng wika na nabuo sa LGBTQ+ community. Ito ay hindi lamang simpleng pagbabago sa paraan ng pagsasalita, ito rin ay nagpapahayak ng kanilang karanasan, kultura at mga saloobin. Ang pananaw sa ugnayan ng wika at lipunan ay nagpapakita na ang wika ay masigit pa sa pagpapahayag ng mga salita. Ito ay isang bahaging na pagiging tao. Ito ay nagpapakita ng kung sino tayo bilang mga individual at bilang bahagi ng isang mas malaking komunidad. Ang pag-aaral ng iba't ibang wika ay nagbubukas sa atin ng mas maraming pagkakataon, magkaunawaan at magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa kapwa natin tao. Sa ganitong paraan, ang pananaw sa ugnayan ng wika at lipunan ay nagpapakita kung paano ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa komunikasyon, kundi pati na rin sa kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng isang lipunan. Ito ay nagpapalaganap ng pag-unawa at pagmamahal sa ating mga kapwa, kahit pa may mga pagkakaiba sa ating mga wika. Kasunod nito ay ang sociolinguistika. So kapag sinasabi naman nating sociolinguistika, ito ay isang sangay ng linguistika na tumutukoy sa pag-aaral ng wika sa konteksto ng lipunan at buhay panlipunan. So ang sociolinguistika daw ay naglalayong maunawaan ang relasyon ng wika at lipunan, pati na rin kung paano ang wika ay gumagana sa proseso ng komunikasyon. Ito ay nagtutuon ng pansin sa mga aspeto ng wika tulad ng aksento, dialekto, paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon at iba pa. So sa pamamagitan ng sociolinguistika, natutukoy natin kung paano nagiging bahagi ng ating pagkakakilanlan ang wika na ginagamit natin. Ito ay nagpapakita kung paano tayo nag-a-adjust ng ating pagsasalita base sa mga taong kausap natin o sa kalagayan ng pakikipag-usap. Halimbawa nga nito, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, may mga iba't ibang dialekto at aksento. Ito ay bahagi ng sociolinguistika. Ang paraan ng pagsasalita ng isang tao ay maaaring mag-iba depende sa kanyang kinalikhang lugar o komunidad. Kaya sa pamamagitan ng sociolinguistika, natutukoy natin ang mga komplikasyon at detalye ng wika sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa kung paano ang wika ay sumasalamin sa lipunan at kultura natin. Ito ay isang makapangyarihang tool sa pag-aaral ng komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa. Pangatlo naman ang rehistro ng wika o jargon. Ang rehistro ng wika ay mga set ng mga salita o ekspresyon na naunawaan ng isang particular na grupo, subalit hindi ng mga hindi kasali sa grupo.
Sa konteksto ng wika, ang rehistro ay nagiging paraan ng pagkakakilanlan ng isang grupo. Ito ay maaaring maging mga teknikal na termino sa isang larangan o profesyon, mga salita or expression sa isang kultura, o mga kode o paraan ng pagsasalita sa isang particular na grupo. Halimbawa, sa medisina, may mga teknikal na termino na naunawaan lamang ng mga doktor at nurse. Ito ay kanilang rehistro ng wika sa larangang medikal. Sa gayon, kung ikaw ay hindi bahagi ng kanilang grupo, ito ay magiging komplikado para sa iyo na unawaan ang kanilang usapan. Sa kabila nito, ang rehistro ng wika ay nagpapalakas ng ugnayan sa loob ng grupo. Ito ay nagbibigay ng pagkakakilanlan at pagkakaunawaan sa kanilang mga kasamahan. Subalit, maaaring maging hadlang ito sa komunikasyon sa mga hindi bahagi ng grupo. Sa pangkalahatan, ang rehistro ng wika ay nagpapakita kung paano ang wika ay nag-a-adapt at nag-e-evolve ayon sa mga pangangailangan ng mga taong gumagamit nito. Ito ay bahagi ng pagiging dinamiko ng wika, kung saan ito ay patuloy na umuunlad at nagbabago sa iba't ibang konteksto at lipunan. Pang-apat naman dito ay ang argot. So kapag pinag-uusapan natin ang pag-aaral ng wika, mayroong isang konsepto na tinatawag nating argot. Ang argot daw ay isang sikretong wika o mas kilala rin bilang lingua franca ng mga particular na grupo o komunidad. Ito ay ginagamit upang maiwasan ang iba na maunawaan ang kanilang komunikasyon. Sa mga pagkakataong ito, ang argot ay nagiging paraan ng pagpapalakas ng loob o pagkakaunawaan sa loob ng grupo. Maaring ito ay mga salitang banyaga, mga kodigo, o mga pagbabago sa pagbigkas ng mga pamilyar na salita upang maging hiwalay ito sa pangkaraniwang pagsasalita. Sa kabila ng sikreto ng argot, nagpapakita ito ng kakayahan ng wika na mag-angkop at magbago sa mga pangangailangan ng mga gumagamit nito. Ito ay nagpapakita ng katalinuhan ng mga tao sa paglikha at paggamit ng wika para sa kanilang mga layunin. Subalit, dapat tayong maging maingat sa pag-unawa sa argot sapagkat ito ay maaaring gamitin sa mga hindi makataong paraan o kriminal na aktibidad. Ang argot ay karaniwang ginagamit ng mga grupo na nais panatilihin ang kanilang mga usapan at aktibidad na lihim mula sa mga hindi kasama sa kanilang organisasyon. Halimbawa, ito ay maaaring ginagamit ng mga kriminal upang hindi maunawaan ng mga otoridad ang kanilang mga plano o transaksyon. At ang panglima naman ay ang sosyolohiya ng wika. Pag sinasabi nating sosyolohiya ng wika, ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng ugnayan ng wika at lipunan sa mas malalim na antas. Ang sosyolohiya ng wika ay nagbibigay diin sa papel ng isang wika sa pag-unawa sa mga norm ng pag-uugali ng isang tao, ang paggamit ng wika at mga saloobin tungkol sa wika. Ipinapakita nito kung paano ang wika ay isang salamin ng lipunan. Ito ay nagpapakita ng mga kaugalian, kultura, at paniniwala ng isang grupo ng mga tao. Halimbawa, ang paraan ng pagsasalita at ang pagpapahalaga sa wika ay maaaring mag-iba depende sa lipunan at kultura ng kung saan ito ginagamit. Ang sosyolohiya ng wika ay nagpapakita din ng mga ideolohiya tungkol sa wika. Ito ay nagtuturo kung paano ituturing ng isang lipunan ang mga wika, kung aling wika ang ituturing na prestihiyoso o formal, at paano ito nagbabago sa paglipas ng panahon. Sa ganitong paraan, ang sosyolohiya ng wika ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa kung paano ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan sa komunikasyon, kundi pati na rin ay isang malalim na bahagi ng kultura at lipunan ng mga tao. Ito ay nagbibigay sa atin ng mas malawak na perspektibo sa kung paano ang wika nag-aambag sa pagbuo ng pagkakakilanlan ng mga tao at ng mga komunidad na kanilang kinabibilangan. Antropolohikong linguistika. Pag sinasabi nating antropolohikong linguistika, ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng lugar ng wika sa mas malawak na konteksto ng lipunan at kultura. Ipinapakita nito kung paano ang wika ay nag-aambag sa mga kultura na kasanayan at panlipunang kaayusan.
Sa pamamagitan ng antropolohikong linguistika, natutunang suriin kung paano ang wika ay nagbubukas ng mga pintuan sa pag-unawa sa mga tradisyon, paniwala, at kaugalian ng isang kultura. Ito ay nagpapakita kung paano ang wika ay hindi lamang isang sistema ng pagsasalita, kundi pati na rin ay isang bahagi ng pagkakilanlan ng isang lipunan. Halimbawa, ang mga kwento at mitolohiya na ipinapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon ay malalim na konektado sa wika. Ang paggamit ng wika ay nagiging daan para sa pagpapahayag ng kultura at mga paniniwala ng isang grupo. Sa ganitong paraan, ang antropolohikong linguistika ay nagbibigay diin sa kung paano ang wika ay nagpapakita ng mas malalim na pag-uugnay ng mga tao sa kanilang kultura at lipunan. Ito ay nagpapakita kung paano ang wika ay hindi lamang isang abstraktong konsepto, kundi isang buhay na bahagi ng isang pagkabansa at pagkakilanlan. Linguistika. Pag sinasabi nating etnolinguistika, ito ay isang sangay ng linguistika na tumututok sa pag-aaral ng ugnayan ng wika at kultura at naglalayong maunawaan kung paano ang wika ay nakakaapekto sa komunidad. Ang etnolinguistika ay nagpapakita kung paano ang wika ay hindi lamang isang sistema ng pagsasalita, kundi pati na rin isang mahalagang bahagi ng kultura ng isang grupo ng mga tao. Ipinapakita nito kung paano ang wika ay nagdadala ng mga miyembro ng komunidad. Halimbawa, ang mga wika ng mga katutubong tribo sa isang bansa ay nagpapakita ng kanilang kasanayan, tradisyon at pagkakilanlan. Ito ay naglalabas ng mga kwento ng kanilang mga ninuno, mga pamamaraan sa pagsasaka at ritual na mga kaganapan. Sa ganitong paraan, ang etnolinguistika ay nagbibigay diin sa kung paano ang wika ay may malalim na koneksyon sa kultura ng isang komunidad. Ito ay nagpapakita kung paano ang wika ay nagpapahayag ng mga kaugalian, paniniwala at karanasan ng mga tao sa kanilang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng etnolinguistika, natutunan natin na ang wika ay higit sa pagpapahayag ng mga salita. Ito ay isang pag-iiral ng kultura ng isang lipunan.